Yo, good morning mga master. O magandang araw, magandang gabi kung nasaan panig man kayo ng mundo. Ipapakita ko lang tong paglalagay ko ng sticker dito sa usual lure natin na ginagamit. Ito na yung mga unang gawa ko kahapon. Bali, ang kinat ko is 10 pieces. Natapos ko na yung 5. Ayan. Naisipan ko lang i-video ngayon para maipakita sa inyo yung sa mga interesado yung paglalagay ko ng sticker dito sa ating hair clip lure. Ito lang ang ginagamit naming lure dito sa Africa. Itong DIY lang namin na hair clip. Dahil ito lang kinakagat dito. May mga ibang lure kami, kaso hindi ata kilala ng isda, ayaw kagatin. Saan ba yun? Ito. Yan o. May mga collection ako ng lure dito. Pero, hindi kinakagat dito sa tawag doon. Dito sa lugar namin, sa mga fishing spot. Ito may jigging, rin ako. Pang jig na lure. Pero ayaw nilang pansinin. Mga nangangal. Kahit tawan, ayaw kumagat. So, dahil mas gusto nila to, mas gusto nilang habulin o kainin itong mga hair clip lure, ito na lang ginagamit namin. Ito nakatambak lang dito. Siguro dahil sanay sila sa yung mga isda kasi rito, hinahabol nila parang mga dilis. So, ito kasi pag lumalangoy, para siyang dilis. Pag hinihila namin sa mas na-attract sila kasi sanay sila sa ganitong kulay na pagkain siguro. Ay yung mga lure makulay. Baka ayaw nila ng makulay na buhay. So, balik na tayo dito sa pag-sticker. Sa mga gusto pang malaman kung paano paggawa nito, meron tayong DIY lure step by step mula sa pagkakat nitong plastic, paglalagay nitong hook o ng kawil, hanggang sa matapos. Ipopost ko na lang po sa description nitong video to. Sa ngayon, ang ipapakita ko lang sa inyo itong paglalagay ng sticker, mga parteng dulo na ng ng DIY process. Ito nga yung mga gawa natin kahapon. Yan, napatuyo ko na. Lalagyan na rin natin ng cutex. So, iseset aside na natin to dahil mga tuyo na. Ready to na to. Panggera na to. Pwede na. For action. Okay, lagay muna natin dito yung finished product. Ngayon, tatapusin na natin itong 5 piraso pang natitira. Madali lang to, sa una lang mahirap. Pag sa mga susunod na nung una hirap na hirap din ako yung mga unang paggawa ko. Ang difference lang pala nung unang gawa ko dito sa mga huli ko na gawa. Habang tumatagal kasi makikita mo yung kung paano i-improve. Ito yung isa sa mga una kong gawa, medyo mahaba to. Yung sticker nito sagad. Yan sa gilid. Ang ginagawa ko kasi para mabilis, ipapatong ko lang na ganyan. Then, guguhitan ko yung size mismo ng yung actual size ng lure. Saka yun ang gugupitin ko. Tapos yun ay ididikit ko dyan. Or ididikit kong ganon, tapos ikakat ko na lang yung gilid. Saktong-sakto dyan. Napapansin ko, pag nag-uumpisa dito sa gilid yung pag-angat ng sticker, lalo pag kinagat na ng isda, gaya niya na may tama na. So pag nag-umpisa yan, tuloy-tuloy na matatanggal yung sticker. Kailangan applyan uli ng cutex or lagyan uli ng bagong sticker. So ang ginawa ko para mabago yung huli, yung mga huling ginawa ko ito, nilagyan ko na ng space yung pagitan dito mula doon sa gilid, hindi yung actual size ng lure. So kagatin man, yung gilid lang, ganon. May mga lumang ganito ako na hanggang ngayon okay pa. May magasgasan man, ina-applyan ko lang uli ng cutex o ng nail polish. Tapos hindi ko na rin isinasama yung butas sa sticker, hindi katulad nitong unang gawa ko. Dito rin kasi nag-uumpisa yung pag-angat ng sticker. So mas okay itong ganitong cut. Okay, pakikita ko lang sa inyo.
Ito mga sticker na to available sa Lazada or Shopee siguro. Lazada kasi ako mo order. Yan o. Kukunin nyo lang yung size. Yan. Pag nakuha nyo na yung, pag nailapat nyo na yan, yung size ng lure, ikakat nyo lang ng medyo pasok dun sa pasok dun sa guhit. Para yan yung magiging allowance mula doon sa gilid ng lure. Yan. Alright. Yan. May allowance na siya sa gilid pero ikakat natin yung dulo para labas siya doon sa butas. Hindi na natin maidamay sa paglalagay ng leader line. So medyo maliit pa yung allowance. Babawasan pa natin ng konti. Tapos yung kanto nito, cut din ng ganun para iwas angat. So yan, okay na, may allowance na. Ganun lang. Dikit na natin. Nanginig kamay ko. Yan, dikit na natin. Alright, sakto. Sakto yung pagkakadikit. Ito, pag unang dikit hindi pantay, pwede nyo lang sungkitin ulit. Wag nyo munang ididiin sa unang na hindi pa pantay. Sungkitin nyo lang yung dulo tapos i-adjust nyo hanggang sa pumantay na. Then next step, kalimutan ko pala sa umpisa. Banggitin sa inyo mga materyales. Ito lang, sticker syempre, gunting, lapis o ballpen para makuha yung forma nitong lure. Tapos nail polish or Q-Tex na transparent. Ewan ko kung tawag dito, basta transparent siya, yung putik. Then next, lalagyan na natin ng Q-Tex. Yung paglalagay nito, pagka natuyo na yung first coating, pwede hanggang 2 o 3, depende. Makikita nyo naman yung kung safe, kung okay na yung kapal. So itong first coating natin, patutuyuin lang natin dito. Yan, sinasabit ko lang yan. Mabilis lang naman matuyo yan. Okay? Yan yung una. Iba-ibang kintab ang gagamitin natin. Ito naman pangalawa. So yung mga susunod, gano'n lang din po. Paulit-ulit lang. Yan mga master goods na yan. Tapos na natin yung 5. So ligipat tapos lalagyan pa natin ng second coating. Pwede rin 3, pero ako 2 lang, okay. Mas safe kung 3 kasi mas makapal yung magiging cover niya. Tatakpan ng husto yung sticker at saka mas makintab. Okay po, maraming salamat sa muling pagsama sa akin sa isa na namang video sa ating munting channel. Sana may natutunan kayo, lalo yung mga beginner na angler. Ako po ay hindi professional. Sinishare ko lang yung mga natutunan ko dito sa hobby ko na to.
Actually, dito rin lang ako natuto ng pag-fishing gamit yung mga lure na ganyan at saka rod. Sa probinsya kasi ang gamit lang namin yung mano-mano ba sa bangka. Manual. Nakakamiss din kasi iba yung sensation ng paghila ng isda na dito nakasabit sa iyo yung line. Direkta yung sensation dito. So maraming salamat pong muli sa mga hindi pa nakasubscribe. Baka pwede naman po pa-subscribe at saka pa-hit na rin ang pa-hit na rin po ang notification bell para lagi kayong updated sa mga video katulad nito. Ayan, tapos na natin yung 10 piraso. Maraming salamat pong muli. Ingat kayo palagi.